हम फिर दिखाए पर फोटो दिखाए फोटो पगे लाग पगे बेटा खमा का दिखा बेटा तारे खमा बेटा हम तो चीनी जो कपड़ा बेचा बुआ है बरोबर है कपड़ा में छाप के कलर बेचा बुआ फिलीपींस no siya. वाह तू पर आमा चोरो बेटा अच्छा Mommy, good morning. Good morning. આજે શું ખાવાના ano siya, pra? Haraguan singong sak. Haraguan singgon sak, ane? Rotli. Jo, there's potato here, guys, and this one is called Haraguan singgon sak. Paharun tamay haru muaru. Tameta waru. Ah, okay. Bebe ba na ano, em? May haru khatu dahi waru. Okay. So, mommy is currently cooking 2 items right now. So, this one, para sa amin ni na papa. So, with tomato. So, it's called moro. Ha? Singdana no nagtong hiko. Singdana. Tolmibu po. Ito most to sak. So, ganito pala siya, guys. And mamaya magluluto si mommy ng may yogurt sa kanya, buttermilk. Saswara, siya mami haru. Yan siya sa batang muaru. So, this is plain lang. And together with this one, guys, kakain lang tayo ng rotli. Rotli. Laga sa sagjo eh. Mami, jo to karo maramuro, jo. So, yesterday kasi, guys, nagkaroon kami ng tinatawag na Holy. So, kahit na ilang beses ko nang sinabunan ito, hindi pa rin naaalis yung kulay red sa noo ko. So, ayan, tingnan natin. Ang sabi nila, sa akin, it will take 2 to 3 days bago maalis itong kulay na ito, guys. Tingnan naman yung anit ko, oh. Kulay violet and kulay red, pink. So, kahapon kasi naglaro kami ng bongga. So, late na rin kami nagising ngayon kasi sobrang napagod kami. And today, half day lang si Milan. So, parang pupunta yata kami ng Danfor or magsaset kami ng lakad since ngayon half day nga siya and free siya. So, tingnan natin kung saan tayo dadalhin ni Doc. So, ngayon, nandito lang si Ivan, naglalaro na. Pinaliguan ko na siya. So, si Mami ngayon yung bahala sa kusina. Pero kanina tumulong na ako sa paggawa ng rotli. Si Mami yung bahala sa kusina ngayon. Ako naman bahala kay Ivan. So, papakita ko si Ivan sa inyo. Ivan! Good morning, anak! Good morning! Where are you going? Mommy is feeding you, right? Where are you going? Tignan nyo, guys. Nakaganto siya ngayon kasi pinapakain ko siya ng Chicon juice. And meron siyang kinakain na bungra. Let's go. I'll give you more. Chal! Ivan! I'll give you more, Seb. Chal! Honey! Come here. Let's go. I'll give you more, Seb. Come here, anak. Ivan! Come here na. I'll give you more. So, ito yung isa sa mga pinapakain namin kay Ivan, guys. Itong Seb na ito. And ito yung Chicon juice. Ayan, oh. Pero, pinapa normal temperature ko muna kasi ilagay ko siya sa refrigerator kanina. Ibigyan natin siya ng ganito. Ivo! Here! Come here, anak. Here. Gustong-gusto niya ito. Here na! Come here, take. Take it. Take it. Ano? Ganito siya, guys, kapag binibigyan ng pagkain. Pupunta yan kapag gusto niya. Kapag ayaw niya, hindi yun lalapit. Take it, anak. Come here. Here. Yum, yum, yum. Yum, yum, yum. Yum, yum, yum. You hold it at the back. Wait. Ay, ang bilis ng kain. Ang bilis ng subo. You hold it at the very end. Alam na niya paano hatiin. At saka, alam na niya paano kagatin. Oh, di ba? Yum, yum, yum. Walang ngipin. I have no teeth yet. Tignan nyo, guys. Gustong-gusto niya yung bungra na yan eh. Tinanong ko si Milan, okay naman daw kainin to. Sabi ni Milan. So, yun yung laging snacks niya. Yummy! I like it, mommy! You like it, anak? You like your bungra? You like your Seb? Oo. My baby likes the Seb so much. I'll give you water later, okay? I'll give you water later.
Yummy! So, nag-iikot-ikot lang yan dyan, guys, gamit yung cycle niya. And sobrang init na dito, kaya very comfortable clothes yung pinapasuot natin kay Ivan. Ah! Where is it? Where is it? You hold it properly. You hold it properly, anak. Ayan. Yummy? Is it yummy? Para kang Don. You're like a Don. You're like a prince. You're my little prince. Kumakain siya ngayon, dapat supervise. So, once na yung mga tomato, guys, is okay na, lalagyan na ni mommy ng mga masala. Like itong asafoetida. And then itong turmeric powder. Ayan. Chili powder. And also itong turmeric powder. Garam masala. Ayan. And then you just have to mix it all together. And then after that, ilalagay mo na ito at saka ito. So, yan yung magiging sauce. So, ayan guys, nilagay na rin natin yung haraguanon sing. And napakasarap niya, natikman ko na siya. And masarap siyang kainin together with the rotli. And ito naman yung gagawin ni mommy for her na mayroong kasamang yogurt or buttermilk. So, merong bisita ngayon si Ivan dito, kaya nakabihis siya. And merong dalawang masi dito, wherein babae at lalaki. I mean, third gender. So, nandito sila ngayon para laruin si Ivan. And magbibigay kami ng iba't ibang mga... 25, 50,000. Nangihingi sila ng 25 hanggang 50,000 sa amin para lang palaruin si Ivan. And ikukwento ko sa inyo later kung bakit. So, galing na sila sa isang bahay. Ngayon, nandito sila sa bahay namin para laruin nga si Ivan. So, nakikipagtawaran sila. Nakikipagtawaran sila kung magkano ba yung ibibigay namin. So, nag-umpisa kami sa 2,500. Nag-umpisa sila sa 50,000. So, ayun, sabihan ko kayo later. And then, napapakita ko sa inyo kung anong gagawin nilang pakikipaglaro kay Ivan. Hi, Ivan! Someone came here to play. Siya. Yan, guys. जरा चीनी टाइप ना चीनी टाइप जीवा चीनी टाइप जीवा દેહો આ બાજુ
जो बेटा लिली वाले जो अंडरस्टैंड है जो बेटा माना Naiyak. Uy. माना तो चलो पाए बेटा अब आखो परिवार आउ जाऊ से तमाय त बेटा म छोकरी आइछ दिनु बेटा खानु बेटा ए खमा माना से बेटा म त खाना बेटा हमर कता से बेटा खुटु कना खुटु अनि हारा कना हारु मासी नियम से यस बेटा એને તો અમારો ફિલિપિન્સ હોય ये बेटा भले फिलिपिन्स रे पर આપણે ઇન્ડિયા ગ્રેન્ડ માં જોઈએ ને નીજો બેટા માં છોકરી જો કેવી આવી છે એની જોન જો બાજો છે ને એ કોઈને ઘેર છે કે ની એ જો તારે અને આપણે ઘેર છે અમાર જે છે ચલા આવે તારો આવે ને પણ તો બેટા નહીં આપણે તો બચારે આપણા ગુણ Now everyone is sending them off kasi guys, sila yung parang ano dito, parang Diyos din sila dito. So binibigyan sila ng respeto. Nandito naman kanina iyak siya ng iyak kasi inaantok na, nakaligo na rin. Jot, ngayon tawa ng tawa, earlier crying. Gustong-gusto na talagang nakikipaglaro kay Tita Jano niya, oh. చాలా మాత్రం So, nabili kami ngayon ng aho ba na, bay? Sew baji. So guys, kanina nga meron nagpunta dito sa bahay namin and tinatawag nga silang hijra. So yung mga hijra na yon, sila yung mga pangatlong kasarian dito kung saan meron silang ari ng babae and ari ng lalaki and meron silang isang community dito. So in-explain lang sa akin ni Milan kung bakit nga sila pumupunta sa mga bahay-bahay. Kasi usually nakikita ko sila sa mga toll gate, nanghihingi ng pera sa mga drivers, mga truck drivers, mga dumadaan dun sa may toll gate. So, ganun daw talaga yung pangunahing pangkabuhayan nila. So, sa panghihingi daw, dun sila nabubuhay. And usually, kapag meron daw kinakasal, kapag merong bagong panganak, so, nagpupunta talaga sila sa mga bahay-bahay para nga laruin yung mga bata. And kapag nakipaglaro sila sa mga anak nyo, dapat mo silang bigyan ng pera and sari and kung ano man yung ire-request nila. So, dito nga sa lugar namin, 'di ba nasabi ko sa inyo na sobrang daming mga bata. So, siguro dun sa may isang street, mga nasa 4 and dito sa street namin 2. So, 7 actually, 7. So, itong village namin, yung pinuntahan nila. So, ayun. And, yung usually hinihingi nila, guys, is umaabot ng 25 hanggang 50,000. Pero, dahil nga isang society kami, meron kaming society. Dun sa society, may ginawa silang kasulatan na kapag merong mga ganito na nanghihingi ng mga donasyon or mga pera, yung mga kapag bagong panganak, ganyan, yung kailangan mo lang ibigay is 5,000 pababa. Pero kapag lumagpas ka ng 5,000 pataas, magiging out of society ka. Hindi ka na member ng society and kailangan mo pa magbayad ng 51,000 na buwis para i-accept ka ulit sa society. So, ayun nga, meron silang ginawang rule na ganoon. And nakita nyo ba yung kanina na masi or auntie na nakakulay blue? Siya din yung nakipaglaro kay Milan 25 or 26 years ago. 27 years ago actually. 27 years ago, and yung hiningi nilang pera, 27 years ago is 5,000 rupees. Tapos, meron pa silang hininging sari. And imagine, 27 years ago, ngayon binigay lang namin is 5,000 rupees dahil nga dun sa kasulatan. Buti na lang merong kasulatan, guys. Kung hindi
hindi nila i-accept yung 5,000 rupees na yon guys. Usually, ang ina-accept nila is nasa 21,000 dito, yung sa harapan ng bahay namin, nung wala pang kasulatan yung society, ang hiningi sa kanila is 21,000 rupees. Ang pinaka-minimum na hinihingi sa mga tao ngayon, lalo na kapag nakita nila na hindi masyadong maraming pera yung tao, nasa 11,000 daw, yung usually minimum na tinatanggap nila. So, ganun guys. 'Di ba? Nakakabigla. Nabigla nga ako yung mga mayayaman daw talagang hinihingi 25,000, ganyan. Grabe, kamahal naman. Bibigay mo lang sa kanila. Kasi ang paniniwala daw, parang sila, God daw sila dito. Nire-respeto sila ng mga tao. And kapag nagpunta sila sa bahay mo, kailangan mo silang bigyan ng pera. Kapag nilaro nila yung anak mo, kung hindi, bibigyan daw ng curse or sumpa yung anak mo. Naniniwala yung mga tao sa ganun. And dito napansin nyo ba, lahat ng mga kamag-anak namin dito, lahat ng mga kapitbahay, pumunta dito sa bahay para manghingi ng blessing sa kanila, di ba? Tinouch yung paa. Ako din pinatouch yung paa. So, nagpagelago. Parang mano sa atin yung pagtouch ng paa. Tapos, yung mga kapitbahay dito, meron din silang daladalang mga pera. Binibigay dun sa mga auntie na pumunta dito. Parang donasyon ba, ganun. So, ayun. I hope meron kayong natutunan dito sa vlog natin. And kung meron kayong mga questions, comment lang kayo sa baba. Sasagutin natin yan. Saya. See you tomorrow, guys.